Blessed day to everyone. I am Alyssa Sindan and welcome again to day 128 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 7, 2026 and still King David is the topic that i-discuss natin. And kung bakit nga ba siya naging matagumpay sa bawat kanyang ginagawa. And the Lord give him success and always go with him. At maraming talata sa Biblia ang ipinapahayag yun. Katulad nga ng scripture natin ngayong araw na makikita sa 1 Samuel chapter 18 verse 14 and 30. Sinabi dito, in everything he did, he had great success because the Lord was with him. And sa verse 30, ganun din. The Philistine commanders continued to go out to battle, and as often as they did, David met more success than the rest of Saul's officer, and his name became well known. At gayon din sa 2 Samuel chapter 5 verse 10 and chapter 8 verse 6 and to 14. And he became more powerful and powerful because the Lord God Almighty was with him. Chapter 8 verse 14. He put garrison throughout Edom, and all the Edomites become subject to David. The Lord gave David victory whenever he went. Kaya sa ating katuruan, gayon yung makikita natin bakit nga ba nagiging matagumpay si David. Number one, God's presence make us victorious. Why? Because it is the Lord's battle. Lahat ng hamon, yung challenges, small or big ay laban ng Diyos. At tayo ang kanyang mga sundalo. Tayo ay parte ng laban pero hindi sa atin ang buong laban. We join the fight for the glory of the Lord, for He will give us strength and wisdom to get the victory. Sa mga pagsubok natin sa buhay, sa ating mga kahinaan, doon mas naihahayag natin yung kalakasan ng Diyos and how He provide us what we truly need to accomplish the task given upon us. And pangalawa, we have nothing to boast about, not at all. Wala kahit isa. Kahit yung perseverance, yung pagiging matyaga natin, yung kung trait mo yon, even that is grace, God grace to you. Yung training na binigay sa iyo ng Diyos, causing you to develop that trait. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa sarili natin. Apart from Christ, we are nothing. Hindi natin kaya supplyan unlimitedly yung pangangailangan natin unless God provide it to you. Tingnan natin yung buhay natin, kahit pagod tayo, na-accomplish natin yung mga bagay dahil sa grace ng Diyos, dahil sa biyaya, dahil sa lakas na ibinibigay niya sa atin at hindi natin kayang gawin yun sa sarili lang nating kakayahan. And this is also teaches us humbleness. Kahit i-improve man ni Kristo yung buhay mo sa pagiging mahirap, maging mapagkumbaba tayo saan man tayo niya dalhin. Boast nothing but Christ alone. And pangatlo, humility is not an option but an obligation. Obligation means it is a must for us. Being humble is not an option to do o sa piling tao lang natin ipinapakita. When God boasts you, keep the identity He builds within you. Hindi dapat kapag binost ka ng Lord ay iiwan mo na rin kung ano yung binuo sa iyo ng Diyos, kung ano yung pina-improve sa iyo ng Diyos. We are obligated to be humble. Hindi ito, obligation is more than responsibility. Hindi rin ito, again, option lang because all credits belong to the Lord. And application. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number one, kill pride daily. Itong pride, hindi talaga mawawala ito sa atin. Natural sa tao na merong pride, pero may iba't ibang level ng pagiging pride. Kaya yung pagsusurrender din natin sa Diyos, araw-araw, hindi rin nawawala. Kung yung pride natin, araw-araw meron tayo. And so, yung pride na ito ay dapat sinusurrender din natin sa Diyos. Kaya, kill it through the humility of Christ. Ito yung ginagol dapat natin sa buhay, to be Christ-like. And pangalawa, attribute all your success to God. Every success we say, to God be the glory. Sa Diyos lahat ng parangal at papuri because sa Kanya naman din lahat nagmula yung kakayahan natin, yung talino natin, yung kakayahan ng mga kamay natin. Lahat ng ating kinakailangan para sa misyon, ayun ay lahat na nanggaling sa Diyos.
nothing for us to boast. Hindi natin kaya iangat yung sarili natin kung wala ang Diyos. Let God do it for you. Hindi mo kailangan ipagmalaki yung sarili mo dahil gagawin yan ng Diyos para sa iyo. And pangatlo, seek God's presence and obey His will. His enabling presence make us successful. Kung inaalam mo yung kalooban ng Diyos at sinusunod, He will assure you like David. He will always be with you and give you success. At ayun lang po for our teaching and application. At dako naman tayo para sa ating reflection. Why must humility and success go hand in hand? Bakit hindi ito dapat naghihiwalay? Bakit yung katagumpayan, laging kakambal ang pagpapakumbaba at hindi dapat naiiwan yung humility every time nagiging successful tayo? At bago tayo tuluyang mag-end for this devotion, let's have a closing prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and glorify you for today's devotion, Panginoon, ay muli ay tinuruan niyo kami, Panginoon, sa pagpapakumbaba na at pagiging matagumpay sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, salamat sa bawat araw, sa bawat aral, sa bawat pagturo niyo sa amin, Panginoon, sa batyagan niyo pagtuturo sa amin at pagpapatawad sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo ang aming mga puso na maging mapagkumbaba, Panginoon. Help us to live like Christ, Lord God. At Panginoon, manguna ka sa aming mga gawain, Panginoon. Tulungan niyo kami na i-align ang aming mga sarili sa inyong kalooban, Panginoon. Nang sa gayon ay matagpuan namin ang totoong katagumpayan, Panginoon. At Panginoon, help us not to exalt ourselves but your name alone, Lord God. At Panginoon, ayun lamang po for today's devotion, Panginoon. Naway tulungan niyo kami maging productive pa ngayong araw. At Panginoon, ayun lang po, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. At I hope marami po tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.